Hello guys, magandang gabi. Ayan, dito tayo ngayon sa isang lugar kung saan ako lang nakakaalam. Ayan guys, magandang gabi and welcome sa YouTube channel ko sa Kamutika TV. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, na lagi nanonood, ayan, subscribe mo na yan at para ma-update ka sa mga bago kong vlog tulad nito. Ayan, shoutout sa mga OFW na gusto mag-Macau. Ayan, mag-Macau na kayo kung gusto nyo. Ayan, dapat buong loob nyo guys. Yan yung lagi kong nare-remind. Yung mga mag-cross country. Ayan, yan guys, kung may mga trabaho kayo dyan sa pinanggalingan nyo is talaga dapat i-sacrifice nyo yan para dito sa Macau. Ayan, shoutout sa nandyan sa Pilipinas na gusto mag-Macau. Ayan, talagang gustong gusto na nila. Sa mga nandito sa Macau guys na mandirigma, ayan, kaya nyo yan, huwag kayo mawala ng pag-asa. Sabi ko nga lagi, hanggat may visa, may pag-asa, sipag, tiyaga at dasal. Yan lang guys, lagi yung araw-araw dapat tandaan nyo. And ayan, for today's video guys, share ko lang about dito sa Macau. Share ko lang para alam nyo dito sa Macau guys. Para pagdating nyo dito is alam nyo na talaga. Alam nyo na yung kalakaran dito at ayoko naman na pagdating nyo dito sa Macau is ma-shock kayo. Gusto ko talaga i-share lahat yung mga nandito para pag-isipan nyo talaga na mabuti. Hindi yung talagang pagdating nyo dito ay sabi pala ni Kamutig, ano bang sabi ni Kamutig? Akala ko ba ganito? Guys, ito dapat yung mga dapat nyo panoorin, yung mga vlog ko. And talagang dito nyo marirealize kung tama ba yung desisyon mo na mag-Macau o tama ba na bitawan ko yung trabaho ko ngayon para i-sacrifice ko yung trabaho ko ngayon para sa Macau. Ayan guys, pag-isipan nyo kasi mabuti and hindi to basta-basta guys. Kailangan mo isakripisyo kung anong mayroon ka ngayon and lahat naman sinakripisyo ko dito. Ako dati may trabaho ko sa Pilipinas, sinakripisyo ko yung sa Pilipinas na trabaho ko para dito sa Macau. And finally, and in God grace, and nandito tayo ngayon sa Macau at may trabaho. Ang dami nagsakripisyo guys sa kanilang mga trabaho para sa Macau. And luckily, and dahil sa pagpapala ng ating Panginoon, and may mga trabaho na sila ngayon guys. Pag-isipan nyo, and kung komportable ka naman dyan sa trabaho mo, kung malaki sahod ng trabaho mo, malaki sahod mo dyan sa trabaho mo, is pag-isipan mo talaga na mabuti para dito sa Macau. Yan, especially mga cross country. Pero sa Pilipinas guys, kung may trabaho ka dyan, alam ko mas mataas yung sahod dito sa Macau. Huwag ka na mag-isip, pag-Macau ka na, diba? Kung dito sa Macau guys, Pilipinas, kung doon ka sa Pilipinas mag-a-apply pa punta ng Macau, is napakahirap, ang dami requirements. Kung may mga problema ka sa health, talagang bagsak ka na sa medical pa lang guys, bagsak ka na. Unlike dito sa Macau is may medical dito is BP lang, blood pressure lang. Kung may mga tama yung mga baga mo, wala namang x-ray dito, is okay lang. Yun kagandaan dito sa Macau. Yun nga lang guys, is talagang kailangan mo pumasok sa butas ng karayom pagpapunta ka ng Macau, kasi mahigpit talaga papunta ng Macau galing sa Pilipinas. Dapat mag cross country, magano ka, hindi wag ka mag direct flight dito sa Macau, Hong Kong ganon. Yan, wag talaga magda direct, or Thailand, wag ka dyan Thailand kasi dami na upload din dyan. Ayan guys, yun, kailangan talaga magsakripisyo para dito sa Macau, diba? Kailangan mo talagang pag-isipang mabuti, and kailangan mo talagang ibigay yung buong mo, puso, isip. Talagang desidido ka talaga dito sa Macau. Yan, pag-isipin nyo yan guys, hindi biro ang magpunta ng Macau, magbaka sakali, diba? Dapat 100% ka sure, wala kang negative thinking, ganun, wala kang negative. Kasi pag negative yung iniisip mo guys, huwag ka na tumuloy, kasi negative na yan yung negative na yung kalalabasan dito sa Macau pagdating mo. Kasi negative na isip mo, dapat positive ka guys. And dito sa Macau is ang daming Pilipinong positive din, katulad mo. Kung positive ka and nagbabaka sakali na makahanap ng trabaho,
Dito magtuturo ka lang tapos hindi ka na, yan, may trabaho ka na pag masipag guys. Masipag lang. Sabi nga ng mga trabaho na ngayon, nakapasok sila, sipag lang talaga at tiyaga. Kung wala ka talaga noon guys, sipag, tiyaga at dasal is talagang mahirapan ka makahanap ng trabaho. At saka kung tamad ka pa, mahirap talaga, diba? Mahirap talaga dito sa Macau pag ganyan yung attitude mo, kung yun yung mindset mo. And dapat talaga dito sa Macau is pasipag ka, talagang makapal yung mukha mo dito. Araw-araw ka alis, hindi yung kung kailan mo lang naisip sa kakaalis. Yan, may mga technique ako dyan na pwede nyo gamitin sa pag-apply, paghanap ng trabaho dito. And guys, galingan nyo man dito sa Macau na mandirigma na totally. And sa mga magiging mandirigma pa lang yan, welcome. Ayan, itong vlog na to guys is gusto kong sabihin na kung ano talaga yung pagdating mo dito sa Macau, ano talagang gagawin mo. Ayan guys, pagdating mo ng Macau dito is, ayan, bibigyan ka ng 30 days o mag-uumpisa ka na maghanap ng trabaho. Araw-araw ka alis, yun lang talaga, magpapasa ka sa mga agency araw-araw, mag-dropbox dito sa Macau. Talagang hindi ka sigurado kung makukuha ka, di ba? Hindi ka sigurado kung matatawagan ka ba, walang kasiguraduhan dito. Basta magpapasa-pasa ka lang ng mga CV sa mga agency, sa mga dropbox, maglalagay ka, mag-a-apply ka online, yan talaga dapat ang gawin mo. Tiyaga lang, talagang tiyaga, araw-araw ganun yung gagawin mo. Huwag kang magsasawa kasi pag nagsawa ka, ay nako, hindi ka talaga makakahanap. Ganun ang araw-araw dito ginagawa ng mga mandirigma sa Macau. Araw-araw na alis, pupunta sa mga agency, pasa lagi, pasa, araw-araw, yun yan, maubos yung visa mo, hanggang maubos yung 2 months mo na visa. Extend ka lang, ganyan lang araw-araw, diba? Diskarte din, mga diskarte akong mga in-upload guys, panoorin nyo sa mga naghanap ng trabaho, may mga diskarte dyan paano makahanap. Ganun guys yung gagawin mo dito sa mga pagdating mo is ganun araw-araw, walang kapaguran dapat. Araw-araw pasa ng CV sa mga agency, ganun. Kung talagang desidido ka makahanap ng trabaho dito sa Macau, hindi ka magsasawa, hindi ka mapapagod, talagang magdarasal ka guys. Hindi dito yung katulad sa Pilipinas na doon mo malalaman pagpasa mo kasi interviewin ka. Dito guys hindi, walang tatawagan ka pag interview ka na, ganun. Dito walang ganun na automatic interview pagpasa mo ng CV, hindi. Talagang araw-araw ka, mag-aantay ka talaga ng tawag, antayin mo yung tawag nila, antayin mo message nila for interview ka, ganun. Wag nyong isipin na pagpasok nyo sa agency, interviewin ko kayo agad, hindi. Kasi titingnan pa nila kung qualified ka, may mga punsoy pa din dito na nangyayari, pupunsoyin pa yung CV mo, titingnan pa yung mga experience mo bago ka nila tawagan, ganun. Talagang dadaan ka sa dadaan ka sa butas ng karayom, ganun nga. Hindi talaga dito guys na katulad sa Pilipinas na on the spot malalaman mo kung pumasa ka o hindi. Dito talaga pupunta ka sa mga agency, doon mo lang malalaman na sa kung pasa ka o hindi pag sa interview na, diba? Ganun. Sasabihan ka na o pasa ka, kailangan mo na kumpleto ng mga requirements na to. Ganun mo lang malalaman pagkatapos ng interview kung pasa ka o hindi. Kung hindi ka naman pasa, malalaman mo rin siyempre, hindi sasabihan ka na sorry, hindi ka qualified sa ganito, hindi ka pasok sa standard ng employer, hindi ka nakasagot, ganun. Malalaman mo rin naman sa sagot mo yun, di ba? Malalaman mo rin. Yan, kaya kailangan guys pag may interview kayo, wag nyong sayangin. Talagang bigyan nyo the best nyo. Talaga dapat may sagot kayo, hindi yung I don't know, wala na, tapos na yung interview na yan. Ganun guys yung pagdating nyo dito sa Macau, ganun yung gagawin nyo araw-araw. Magpapasa kayo sa mga agency, araw-araw ka alis, ganun. Walang kasiguraduhan dito. Yung sigurado lang guys is masipag ka, matyaga ka, nagdarasal ka, yun, sigurado yan makakahanap ka ng trabaho. Pero meron nakakahanap naman guys, talagang tiyaga lang, nakakahanap naman yung iba, matagal nga lang, diba? Kasi kailangan pa ng diskarte, kailangan pa ng sipag, kulang sa ganun, kaya natatagalan. Pero nakakahanap din. Kaya guys, huwag kayong susuko kung pupunta man kayo ng Macau, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi lahat ng pumupunta ng Macau is nakakahanap ng trabaho. Maliban lang kung uuwi ka ng Pilipinas after ng visa mo, yun talaga di ka makakahanap kasi uuwi ka ng Pilipinas. Lahat yan nakakahanap.
Ayan. Si Sherwin, isa na yan sa, si Sherwin yung kaibigan ko, isa na yan sa nagpapatunay na talaga nakakahanap kahit gaano katagal. Isang taon na bago nakahanap. Diba? Congrats sa kanya, and dahil sa tiyaga niya, yan, nakahanap siya. Kasi di naman yun nagpo-focus paghanap eh. Part-time yung pinupokusan nun. Ayan guys, ganun na ganun. Kaya kung magmamakaw ka, expected mo na ganito yung gagawin mo pagdating mo ng Macau, ha? Yung sinasabi ko ngayon is totoo yan, based sa experience, based yan sa nangyari sa akin. Nakailang mandirigma na ako dito sa Macau, diba? Kaya yan yung experience ko, sinishare ko sa inyo para alam nyo na pag mga papunta ng Macau, diba? Alam nyo na yung mangyayari sa inyo. Yun lang guys, yun lang muna i-share ko, and abangan nyo sa next vlog ko, baka may i-share pa ako mas magandang balita. Yan guys, thank you so much and I love you. Thank you sa support, and share nyo din yung mga vlog ko guys, and don't skip sa mga ads dyan. Thank you guys, salamat sa support. Love you.